Kung may pintuan ng langit, bibisita ako kahit saglit. Yayakapin kita ng mahigpit at sasabihin sa'yo kung gaano ako kasabik na makita ka ulit. Kahit alam kong hindi ka nababalik, sa pamamagitan nito ay maiibsan ang nararamdaman kong sakit. I wish the heaven had visiting hours, so I could just show up and bring the news. Ako si Toto Ronabel, tunay na pangalan. Nagkaklase kami ni Paring Coco, second year high school sa academy. Unang-una naming banding noon, kalapati. Dahil marami daw siyang kalapati. Kaya pumunta ako sa kanila. Binigyan niya ako ng isang kalapati. Hanggang sa naging close na kami. Mula second year hanggang fourth year. Yun, hanggang magkakatropa na kami. Kung tawagin kami noon mga ninja gang, dangerous friend. Nung high school kami sa academy. Ayun, marami rin kami mga kakulitan na pinagsamahan. Hanggang sa naging close na kami. Mga pangkaraniwan na sa amin ng batukan. Pag nagkukulitan kami, nagbabatukan kami yan. Talagang batukan talaga, hindi yung kampi lang. Ayun, hanggang sa tambay na ako nakalipotol. At sa yun, kami magkakatropa niya. Parang ko, makulit talaga din siya. Masaya kasama. Hindi boring. Ayun. Tapos, nabalitaan ko na lang na ganyan nangyayari sa kanya. Nung unang-una pa ma-hospital siya, nung dinalo namin siya, nung nagpumatos din siya noon, hanggang sa nakarecover siya. Tapos pinuntahan ko sa kanila, binigyan ko ng puti pasalubong, prutas. Tapos yun, lagi kami nakikita sa palengke nito ng mga bago mangyari sa kanya ito. Na nagkukulitan pa rin kami. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na nangyari sa kanya. Masayang kasama, masayang tropa si Paring ko. Makulit talaga. Parang kapatid ka rin ang turingan namin noon. Mula high school kami hanggang ngayon. Hindi na wala yung magiging tropa namin, pagkukulitan. At last year nga lang, inimbitahan ko siya sa amin. Inuman kami dahil birthday ko. Yun, yung huli naming banding, last year, August, birthday ko. Masaya pa kami kasama yung mga klase namin na dati na rin namin mga tropa. Sina Erwin, Gardo, Felix, hanggang sa ito na nga, muling sandali ng kanyang buhay ay napapagkwentuhan pa rin namin magkaklase yung mga pinagdaanan natin masayang araw ng araw. Mula high school hanggang sa ngayon, kahit kami nagkaroon na ng asawa, hindi pa rin namin nakalimutan na bilang magkakatropa kami. Hanggang ngayon yung pa rin yung turingan namin para magkapatid, nandun pa rin yung mga kulitan. Nakakalungkot isipin na nawala na siya. Sana, nasan man siya ngayon, masaya na siya. Gabayan niya yung mga pamilya niya. Yun lang, pare ko, rest in peace. Sana masaya ka na. Si Virgie Ikamin, ang tita ni Con. Si Con yan, si Moraya ng anak talagang kauna-unahan namin yung pamangkin. Kaya yan ay mahal na mahal namin. Kaya nung ma-stroke yan, talagang hindi ako dalawang isip, talagang pumunta agad ako sa ospital. Kasi talagang
Yan ang pamangkin ko talagang mahal ko. Tapos, halos talagang hindi ko kayang tanggapin na yan ay ma-stroke. Kasi bata pa yan. Kaya nitong yun, masaya si Kunkun, masayang yan, lagi sabi, Taji, Mami Didi, laging ganyan. Masaya, lagi niya akong tinatawagan, kaya yan ay napakalapit sa akin. Kahit na mag-asawa, talaga yan ay lahat ng pati man nung siya ay magkaanak, lahat ng mga anak niyan, mahal na mahal ko rin yan. Lalo yung bunso. Yan ay laging habilin sa amin. Mami Didi, si Udin, yan ay maliit pa, 1 taon, 2 taon. Hanggang ngayon, binata na yung anak niyang bunso, si Ket. Mahal na mahal yan ng mga anak ko. Tapos, nung ma-stroke nga yan, talagang inano namin niya na, sige, sinagutan niya ng aking anak na panganay ni Jingjing. Alam mama, ako nasagot dyan kay Kuya Kuko, mga pampers. Hindi man namin sila mabigyan ng pinansyal, ay sabi nga nung anak ko ay ako na ang sasagot ng mga pampers, ng mga tissue, yung mga kailangan niya pang araw-araw. Yun, hanggang sa makarecover, nagpasalamat ako sa Panginoon na binigyan siya ng ikalawang buhay. Kaya, yun, masaya kami. Nakasama pa namin siya ng 7 taon pamula na siya ma-stroke. Kaya sana, Kon, saan ka man naroon ngayon, tandaan mo, di ka namin malilimutan. Mahal na mahal ka namin. Po si Thea, anak po ni Daddy Coco. Si Daddy po siya po ay palabiro. Kumbaga po yun po yung way niya kung paano mag-express ng pagmamahal sa amin. Like, lahat po, responsible po si Daddy. Tapos po, bigay po siya ng bigay sa amin. Wala po siyang pinakitang masama kahit po alam na po yun ni Mami kung ano po yung nagawa ni Daddy noon. Pero, naging mabuti po siyang tatay sa amin. Nung po sa sakit naman po ni Daddy, yun, tanda ko po na grade 10 po ako noon. Siya po kasi naghahatid sa amin sa tricycle po. Then, one day po yun napansin na po namin na pag po naghahatid yun, para po bang masigla si Daddy noon, ay ikaiba po yung kanyang vibe noon. Tapos, yun po, hapon na, nag-stay pa po kami sa SM. Hindi po namin matawagan si Daddy. Tapos pagdating po namin sa bahay, bukas po yung ilaw, nandun po yung tricycle. Pinapatay buhay pa po ng kapatid ko, si Kit, yung pong ilaw. Pag-akyat po namin, yun po, nakita po namin si Daddy nakahiga na po siya. Kundi nga po, naabutan pa po namin si Daddy nun Nung dinala po ng ICU, ng emergency room si Daddy, yun po, wala na daw po hangin yung utak ni Daddy. Dinala po siya sa ICU. Nagstay po siya doon ng 11 days. Ayun nga po, halos po tinubuhan po si Daddy. Sabi po ng doktor, nung ika-3rd day po, halos brain dead na po si Daddy. Nung visit po kami, at yun po yung time na preparmahan na po ni Mama Salea, yung po tatanggalin na po yung tubo. Nung nag-visit po kami ni Mami, around 10 to 12 po kasi yung visit nun. Yun po ay every Wednesday na absent po ako para po mapuntahan si Daddy. Yun po, nagmulat po yung mata ni Daddy. Kasi po sabi din ni Mami, humingi daw po kami ng sign para po ilaban pa si Daddy. Sabi po ng nurse, reflexes lang daw po yun. Pero nung nag-rounds po si Dr. Tabio, yun po, nagkaroon po kami ng malaking pag-asa na makubuhay po si Daddy. Tumagal po kami ng almost a month sa hospital po. Si Daddy po ay halos bumalik sa pagka-baby. Yung po nakain ng jelly, tinuturuan po namin magsalita, yung mga therapy. Tapos tinuruan din po pag-tricycle ulit para po maihatid kami.
Tapos po yun, yung mga pagluluto, unti-unti na po niya nagagawa ulit. Tinutulungan po namin si Daddy. Yun nga, kami po yung naging support system ni Daddy para po bumangon ulit. Tapos yun po, after 3 years, Daddy po ay nagkaroon po ng sa puso. Bigla na lang po. 8 days po sila nun hanggang sa dumating po sa point na ganito. Ika-7th year po ni Daddy. Natangay po ulit. Wala pong sign na gano'n. Bigla-bigla na lang po. Tapos yun po, tinapat na po ng doktor na wala na po talagang pag-asa na mabubuhay ulit si Daddy. Masakit man po, kaso kailangan po tanggapin na hanggang doon na lang po si Daddy. Although masyado po maaga para sa amin, pero at least po, naging maganda naman po yung memory namin kay Daddy. Ako po si Ken, ikalawang anak ni Daddy. Si Daddy po ay puti pero sobrang bait. Kapag mood po niya ay depende nga, syempre depende sa pagkamod. Yun, lagi kami magkasama niya. Pag ako'y walang ginagawa, ay doon, napunta ako sa matulungan. Tapos po, siya ang sumbungan ko pag ako'y may problema sa bahay. Na may pag nagkakatapuhan kami ni Mami, sa kanya ako napunta. Siya ang tinatakbuhan ko. Kasi si Daddy naman po hindi pala imik na sasabihin lang sa akin niya, hayaan mo na, ganun talaga. Edi, ayun po. Tapos, ang paglalambing po naman ni Daddy ay lagi yung pabiro bang, lagi siyang mabiro. Yung sinabi ko, Daddy, nasan ka? Sabihin niya, nasa Chaong, yung mga gano'n. Edi, ayun. Ako po si Kit. Bunsong anak po ni Dad. Coco. Madami po kami. Best memories ni Daddy. Gawa po ng simula bata ay lagi yung kasama yan pag nagdadrive. Pag-una din namamasada. So, malilimutan na yung aming laging biruan. Yung pagsasamahan namin. Tapos, yun o, pag sa manok, gano'n. Pinamamimiss ko sa kay Daddy ay yung pagiging malambing niya. Tsaka, mabiro talaga yan eh. Talagang, tsaka yung mga luto niya. Yun. Sa message ko po sa kanya ay yung mga binig niya po sa akin hindi ko kakalimutan. Yun po. Ako po ang kanyang asawa. Ayan, si Daddy po kami po ay magkasama for 23 years. Kasi ikinasal kami January 2020, 2002. And then, ayun, ako po ako spoiled sa kanya kasi siya po ay babae. Tapos ayan, nagkaroon po kami ng 3 anak, si Altaya, si Ken, and si Kit. At noong 2018, nandun po yung pagsubok sa amin. Siya po ay na-stroke. Napakalaking pagsubok kasi nang time na yun siya po ay puhugutan na ng aparatos. Kasi po ay 4 to 5 na lang yung kanyang GSC. So, inilaban pa rin namin. And yun, sa loob po ng 7 taon, siya ay napo-confine. Pero ito na yung pinaka-saddest part ng aming buhay. Na siya ay tuluyan ng kinuha. So, si Daddy po ay mabait. As in, sobra. Kaya, kahit anong napapagalitan ko siya, do nasagot na nitong pauli kasi naging kondisyon ng iyamutin. Pero talagang as a father ay napakabait. Tsaka, kumbaga po ay, yun.